Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 2 sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa libro na ito. Colossians chapter 2 at ang focus ng ating pag-aaral would be verse 1 up to verse 2. Batayaan niyo pong basahin ko hanggang verse 5. So Colossians chapter 2 beginning verse 1, "For I want you to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments, for though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kalayaan na marinig po namin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong mercy na aming natanggap mula sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat dahil sa daming mga tao sa mundong ito, isa kami sa mga tao na narito ngayon at mapapakinggan ang napakadakilang salita mo sa pamamagitan ng mga ngaral ng iyong salita. Tulungan niyo po ang magdadala ng inyong salita sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananalita, at nawa, Panginoon, ay ilayo niyo po kami sa kamalian, kundi ang buhay namin ay tumungo sa katotohanan, at nawa hindi lamang kami maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi taga-sagawa nito. Tulungan niyo po kami, O Banal na Espiritu, dahil alam namin sa aming mga sarili, O Diyos, ay hindi namin kayang maintindihan ang lahat ng bagay. Kaya't Ikaw ang magbigay sa amin ng liwanag sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong October 1968, merong isang runner na sobrang sumikat sa Olympics at ang pangalan niya ay John Stephen Akhwari. He was a marathon runner who represented Tanzania. Naging tanyag ang kanyang pangalan hindi dahil sa bilis niyang tumakbo, kundi dahil sa kanyang pagpapagal sa contest. Sa kanyang patuloy na pakikipaglaban, kahit na during sa kanyang pagtatakbo ay tumamo siya ng matinding injury. He kept fighting, he kept striving hanggang sa maabot niya ang finish line. Alam nyo, si Pablo ay kilala hindi lang sa husay niyang magsulat at ang kanyang malalim na pagkaunawa sa katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, sa kanyang pagkaunawa ng truths patungkol sa Diyos, kundi kilala si Pablo dahil sa kanyang pagpapagal sa ministry. Sa kanyang patuloy na pagpapagal sa ministry, sa kanyang patuloy na pakikibaka para sa kapakanan ng iglesia at para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. He was willing to sacrifice himself, his body, hindi para makatanggap ng temporal na medal at reward, but for the sake of the church. He was willing to receive the blows intended for Christ, so that tulad ng sinabi niya sa chapter 1 verse 24, "I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of His body, that is the church." He kept striving for the believer's sake,
In fact, sinabi niya sa huling yugto ng kanyang buhay in 2 Timothy 4:6, "For I am ready to be being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Ang buhay ni Pablo ay marka ng pakikipaglaban, pakikibaka sa kanyang journey sa pananampalataya. Even ang kanyang buhay ay marka ng pagpapagal, sakripisyo para sa ikabubuti ng tao ng Diyos. And here sa ating passage ay makikita natin ang great struggle or striving of Apostle Paul for the sake of the believers. Pagkatapos niyang ipakita ang katangian at nature ng ministeryo na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, here in our passage today, we will see kung para saan, kung bakit si Pablo ay nagpapagal para sa ministeryo na ipinagkaloob sa kanya. And there are 3 headings we will consider, ngunit sa araw na ito ay tatalakayin lang natin ang dalawa. And we will consider first, Paul's great struggle, and secondly, Paul's aim in his struggle, and lastly, Paul's reasons in his struggle. So first of all, Paul's great struggle. Sinabi po sa verse 1a, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Now, una, tignan natin ang intensity ng struggle na ito. We are told here na ang ministeryo ni Pablo para sa believers in Colossae, sa Laodicea at sa iba pa ay marka ng struggle or striving. Itong salita na ito, struggle, agon, kung saan nakuha natin yung salitang agonize, ay salitang ginagamit na tumutukoy sa athlete endeavor, kung saan ang isang kalahok ay agonizing, straining, and striving to win. And the picture is that of an athlete exerting every ounce of energy he has in the struggle of the contest. Marahil nakapanood na kayo ng naglalaban sa Olympics, kung saan talagang makikita nyo sa kanilang katawan, sa expressions ng kanilang body, na nagpapagal sila. Binubuhos nila yung buo nilang lakas, yung energy nila para manalo. At ganito ang pagpapagal ni Pablo para sa kapakanan ng mga mananampalataya. Paul labored hard, he toiled, he strove, agonized, wrestled, even in prayer. One writer says, Paul characterized his ministry as involving hard work, often in difficult circumstances and against dedicated opponents. And that's we have seen sa ating pag-aaral ng mga nakaraan, kung saan si Pablo ay willing to sacrifice himself for the good of the church, para sa kalaguan ng mga believers in Colossae. We are told in chapter 1, verse 29, "For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me." Sinasabi ni Pablo ay work hard, I endured everything para sa inyong kapakanan. There was a struggle, striving sa kanyang labor dahil na din sa persecutions na kanyang dinanas sa kanyang pagpapagal. Tulad ng isang butihing tatay sa kanyang mga anak na handang suungin ang anumang may hirap na bagay para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, ma-provide ang pangangailangan ng kanyang mga anak. And so ganun din si Pablo sa mga believers na ito. Paul as their spiritual father, because he had won them through Epaphras, ay nagpapagal, matinding sakripisyo ang ginawa niya para lamang lumago sila sa pagkakakilala sa Panginoon at sa kanilang spiritual life.
In 2 Corinthians 1:8 and following, ay dinescribe ni Pablo ang kanyang ministry in Asia ng ganito. Sinabi niya, in 2 Corinthians 1:8, "For we do not want you to be unaware, brothers, of the afflictions we experience in Asia, for we so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead." In other words, sinasabi ni Pablo, halos mamatay kami sa aming pagpapagal sa ministry. Hinarap namin ang bingit ng kamatayan para sa kapakanan ng mga believers. Yung salitang burden in verse 8 ay salitang nagde-describe sa bigat na pasan-pasan ng isang hayop na siya ay tumumba at hindi na makatayo dahil sa bigat na pasan-pasan niya. And that's how Paul described his labor in Asia. The burden was so heavy and he felt he was going to die. But he endured all of this for the sake of the church. That's the great struggle Paul had for the sake of the believers. But most of all, he struggled or wrestled in prayer for them. Remember, this time ay nakakulong si Pablo, but still he was saying, "I have struggled for you." Present tense. I continue ang pagpapagal ko para sa inyo. Paano nagpapagal si Pablo kung siya ay nakakulong na? And the answer is, well, first of all, through writing letters for the churches, to instruct them, to warn them, and napakahalaga, sa daan ng panalangin. Hindi tumigil si Pablo na dalhin sila sa panalangin. Patuloy siyang nagpapagal sa pananalangin para sa mga taga-Colossae, even to those who have not seen his face. At yan ang nakita natin sa chapter 1 verse 9. Ano ang ginagawa ni Pablo kahit siya ay nakakulong? It says, "From the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." As one writer puts it in this way, this is where the greatness of his struggle for the Colossian believers lay. Paul agonized in prayer for people he had never met. So we see here that Paul ay struggling for the cause of Christ, for the sake of the believers. We see here kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Pablo para sa iglesia, na handa siyang mag-labor, mag-strive for their sake. Now, let me ask you a question. Are you struggling for the cause of Christ, for the sake of other believers? Meron bang pagpapagal ang iyong ginagawa para sa ikabubuti ng iglesia at pagpapalawig ng salita ng Diyos? Marahil sabihin nyo, hindi ako pastor, hindi ako mangangaral ng salita ng Diyos. Yes, iba't iba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon at iba-iba ang ating kakayanan at gifts. But do you use those gifts, those capabilities for the sake of Christ? For Christ to be known and be glorified through your life, is there striving in your life for the glory of Christ? Kung ikaw ay estudyante na mananampalataya, do you strive by the help of God na maging tapat sa iyong pag-aaral at sundin ang kalooban ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon para maitanghal si Jesus sa iyong buhay? Kung ikaw ay single ngayon, sinabi ni Pablo, you may have an undivided devotion, ang dami mong oras at panahon. Are you striving, doing everything you can at this moment of your life
striving to be like Christ, serving the church sa anumang kapasidad na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Or are you just the one floating na nagpapaagos lamang sa takbo ng masamang sanlibutang ito? Ang Christianity para sa iyo ay attend lang tuwing linggo sa church, sing hymn, kinig sa preaching, then uwian na. Walang effort, walang pagpapagal para lumakad sa katuwiran at maging pagpapagal para sa iglesia. And same question for you sa mga nagtatrabaho dito. Marahil nagtatrabaho ka lang sa bahay. Are you striving for the cause of Christ? For the glory of His name, for your own sanctification? Doing everything you can sa iyong pamamahay or sa scope ng iyong influence to spread the gospel and to promote godliness. Huwag mong isipin na yung striving for the sake of Christ, for the cause of Christ ay para lang sa mga pastor o para lang sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. No! If you are a Christian, you have to fight the good fight of faith. You have, just like Paul said in Philippians 3:14, to press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Do you strive na lumakad sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon? And that is lumakad sa Kanyang kalooban, to pursue holiness sa iyong buhay, dahil ito ang kalooban ng Diyos until you reach glory and be perfectly conformed to the likeness of Christ. Marahil sabihin nyo, hindi ko kayang mangaral ng salita ng Diyos, hindi ako ganun kahusay o katalino. I felt na yung kakayanan ko ay hindi ganun magkakaroon ng impact sa church for the cause of the gospel, for the cause of or for the sake of others. Hindi ko kaya mag-handle ng Bible study. Yes, marahil hindi mo kayang gawin all those things. But alam mo ang kaya mong gawin? You can pray. Everyone can pray. Do you struggle in prayer? Do you wrestle with God in prayer just like Job, who wrestled with God and say, I will not let you go until you bless me? Patuloy ka bang nakikibaka on your knees in prayer for the sake of your brethren, for the cause of the gospel? Kung malaman mong merong Bible study ang mga kapatiran sa gantong lugar, sa gantong oras, marahil hindi ka kasama sa kanila, but you can actively involve sa ganong gawain sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa panalangin. Do you strive in prayer? Dahil even sa ating pananalangin, brethren, remember this, there's a fight going on na kailangan nating mapagtagumpayan. Madami tayong kaagaw at kalaban sa pananalangin. Andiyan ang katamaran, andiyan ang pagiging makakalimutin, andiyan ang distractions, andiyan ang pagiging selfish. Yung panalangin mo sa Diyos, puro lang patungkol sa iyo, patungkol sa iyong sarili. At wala para sa iba. O baka iniisip nyo, hindi na lang ako mag-involve sa Bible study, sa gawain sa church. I will just pray dahil ito yung madaling gawin. Do you think it is always easy to pray for others? Or even to pray in general with a focused mind and to strive in prayer? Tanungin ko kayo, nanalangin ba kayong bago pumunta sa lugar na to? Do you pray na nawa ang maririnig namin salita mo, Panginoon,
ay magdulot ng kalaguang espiritual sa aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking sarili. Do you pray? Do you pray na matanghal ang Diyos sa ating pagsamba? Maitanghal ang kabanalan ng Diyos at maihayag ng may katapatan ang salita ng Diyos through our pastors for the cause of Christ, for the salvation of the lost, and for the growth of the church. Do you pray like in the Lord's Prayer, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Do you strive in prayer every day? Bago ka pumunta sa pagsamba, for the cause of Christ and for the sake of the brethren? Or do you just assume na dahil present ka sa lugar na ito today ay maluluwalhati ang Diyos? Makapangyarihang kikilos ang Diyos. No, we assume too much. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos at tulong ng Diyos para sa ikalalawig ng Kanyang salita, para sa ikatitibay ng mga mananampalataya. And the Word of God says it can be achieved through persistent prayer. Are you like Epaphras na dinescribe ni Pablo in Colossians 4:12, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God? Patuloy ka bang nagpapagal at tapat sa pananalangin, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iba, para sa iglesia, just like Epaphras, just like Paul? Hindi lang nagpapagal sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos, but also in prayer for the sake of the church. Moreover, we have seen its intensity, now its beneficiaries. Sino ang beneficiaries ng great struggle na ito ni Pablo? Sinabi sa ating text, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." So here we see ang recipients ng pagpapagal ni Pablo ay ang Colossian church, and for those at Laodicea. Now, these two places, part ng tinatawag na Lycus River Valley, kasama ang Hierapolis. We are told in chapter 4 verse 13 na may mga believers doon at sa Laodicea at Hierapolis, kung saan ay pinagsilbihan din ni Epaphras. It says in Colossians 4:13, "For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis." And so may mga believers sa lugar na yon. But Paul never met them all. Marahil sinasabi ng mga ibang komentaris, nakabisit si Pablo sa lugar ng Colossae, nagkaroon ng acquaintances to some believers in Lycus River Valley, katulad ni Epaphras, ni Philemon, ngunit a large majority of believers in Lycus Valley ay never niyang nakitang mukhaan. Alam lang ni Pablo na may mga believers doon dahil sa report marahil ni Epaphras na siyang nagmiministeryo sa mga lugar na yon. And yet, it is amazing. Sinasabi ni Pablo, kahit na hindi niya sila nakita na mukhaan, he just received ample information from Epaphras and perhaps also from others regarding sa kalagayan in the churches of Lycus Valley. Paul wants the believers there to know how much he loves them and how thoroughly he is concerned about them when spiritual danger threatens them. He had no idea anong itsura nila, unlike sa ating panahon, di ba? Pwede mong isend mabilisan ang mukha ng tao para hindi
para hindi lang pag nanalangin ka, meron kang muka na pinagpe-pray. But Paul never niya silang nakitang mukhaan. Wala siyang idea kung ano bang personalities nila ng mga taong ito. And yet he strive for them. Labor for them. Pray for them. He has this agony over people he has never met because he loves the church. Grabe ang pagmamahal na ito ni Pablo para sa mga mananampalataya na kahit hindi niya nakilala ng personal. Nabalitaan niya lang mula kay Epaphras, merong believers in Colossae, may believers in Laodicea, in Hierapolis, and yet grabe yung pagpapakita niya ng concern sa kanila at pagpapagal para siya sa kanila sa panalangin. He wrote letters to encourage them and even warn them dahil pumapasok na din ang maling katuruan sa buong Lycus River Valley. Iniisip niya palagi ang kanilang ikabubuti. Hindi naging less concerned si Pablo kahit na malayo ang mga believers na ito at never niya pang na-meet. At ganong pangungugali at puso ang napakagandang taglay-taglay natin bilang mga mananampalataya. It is this kind of heart to which all of us should have a heart that is willing to strive. Not only over our own little circle, sa mga believers na gusto lang natin, but for other believers. Na hindi lang tayo concerned sa mga taong malapit sa atin, even sa members ng church na ito. Now, don't get me wrong, I'm not saying that it is a bad thing. We should be concerned sa ating mga kapatid sa local church, kung saan tayo nilagay ng Diyos, but we should be also concerned sa ating mga kapatid sa Panginoon, even though hindi pa natin sila nakikita. Or we don't have personal encounter with them. Mga kapatid natin na nasa ibang lugar, or marahil member ng ibang local church, we should express our concern and love for them. Now, marahil sabihin nyo, paano ko ma-express ang concern ko sa kanila? Di ko nga sila kilala. Di ko nga sila nakita. How can I strive for them? Well, that's why dito bibigyan tayo ng halimbawa ni Pablo, that you can strive for them through prayers. You make a great effort for their sake sa pamamagitan ng panalangin. Makapangyarihan ng prayers. That even we don't see our brethren face to face, but we have prayed for them, we can be sure na darating ang pagpapala sa kanila through our prayers. This is also an encouragement for those na marahil hindi ka involved sa public ministry. Hindi ka pa involved sa Bible study. Hindi ka involved sa mission work ng church. You can pray. You can serve the Lord in the privacy of your room, on your knees, pleading with the Lord para sa iyong mga kapatid sa Panginoon. For the cause of Christ. That you work hard, putting great effort sa panalangin. So, sa family camp, naturuan tayo ng importansya ng pananalangin at ano ang marapat nating gawin sa pananalangin. Lord, teach us to pray. We have been taught to pray. Nawa, hingin naman natin sa Panginoon, Lord, help me to strive in prayer. Help me to strive. Help me to agonize. Help me to fight in prayer for the sake of the church. Help me to be serious, to attend our prayer meetings.
at mag-engage sa pulong panalangin na bigyan ko ito ng malaking halaga sa aking buhay. Sa prayer meeting, we can pray sa mga taong we have never met. Do you engage? Do you strive to pray for them? Oh, what a heart of Apostle Paul para sa mga believers, even to those na hindi niya pa nakita. And this kind of heart and attitude ay worthy to imitate. His concern is not just for his church, but for the greater church. Sabi ng isang manunulat, if we have a heart like Paul's, we won't just pray for our little fellowship group or for the church we attend. We will pray for other churches in our city, and we will pray for the world. That leads us to our last heading for today, and that is the aim in his struggle. Ano ang hangad? Ano ang aim ni Pablo? Bakit siya nagpapagal? And today we will just consider one. Sinabi sa verse 2, that their hearts may be encouraged, being knit together in love to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery which is Christ. So first of all, at ito ang ating titignan sa mga oras na ito, he struggles for them that their hearts may be encouraged. Yung salitang encourage, parakaleo, in confidence, encourage ay broad meaning. No, literally, it means to call alongside always with the idea of enabling or aiding a person to meet some difficult situation with confidence. So it can mean comfort, it can mean exhort, or it can mean to strengthen. No. But in the context, what does it mean, the word encourage? Well, the context tells us na ang Colossians church ay dumaranas ng pagsubok, hindi pa matinding persecution, but they are in the middle of the battle against false teachings, the Colossian heresy. At ano ang nais ng mga false teachers na ito para sa mga believers? And the answer is that ilayo sila kay Christ. Ilayo sila sa katotohanan na sufficient si Jesus at ang kanyang ginawa para sa kaligtasan. Nais nila na ituon ang mga believers ang kanilang devotion sa ibang bagay katulad ng pagsamba sa anghel, sa philosophy, human tradition, and legalism. And so, Paul desires and prayer for them is that they would be strengthened. Lumakas sila, tumatag sila sa kanilang pagharap sa onslaught ng false teachings na lumalaganap sa kanilang panahon. Yung salitang heart sa Bible is always used figuratively referring to the inner person, the seat of emotion, intellect, and will. Now, most Asians, like Hebrews and Greeks and many others, considered the heart to be the center of knowledge, understanding, thinking, and wisdom. And so it refers not only to emotion, pag sinabing heart sa Bible, but sa buong pagkatao. The whole person, ang iyong pag-iisip, ang iyong emotion, ang iyong kalooban. In other words, Paul is saying and praying, nais ko kayong lumakas ang inyong pagkatao sa pagharap ninyo sa sitwasyon na yan, specifically sa maling katuruan, na kayo ay maging matatag at hindi basta-basta bibigay. Paul prays the church may be filled with courage to cope with any situation and that they may be encouraged. Now, how can we be strong? How can we be strengthened? Paano tayo mapapalakas sa ating pagkatao? How do they get a strong heart? It is possible, una,
through the Holy Spirit. In Ephesians 3:14 says, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being." So sino ang nagpapalakas ng ating puso? Sino ang nagpapatibay ng ating kalooban? It says, through the Holy Spirit. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu para tayo ay tumatag ang ating puso, ang ating pagkatao. Now, paano ito mangyayari na mapalakas tayo ng banal na Espiritu, ang ating inner person? Well, Paul said, by yielding to His will. Sa pamamagitan ng, katulad na sinabi ni Pablo, to walk by the Spirit. You allow the Holy Spirit to have control sa iyong buhay, moment by moment, sa pamamagitan ng pagsagawa ng kanyang kalooban, sa paglakad sa kanyang kalooban, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Holy Spirit, by the Word of God, will strengthen your inner being, will make your heart strong. Kung ninanais mong maging matibay, maging malakas ang iyong pagkatao sa pagharap marahil sa mga hadlang upang hindi ka lumago sa iyong pananampalataya, kinakailangan mo ang tulong ng banal na Espiritu by His Word para ikaw ay lumakas. Moreover, although ang banal na Espiritu ang nagkakaloob sa atin ng kalakasan, gumagamit siya ng kaparaanan para matanggap natin ang strength that we need in our spiritual life. In Acts 18:23, sinabi doon, after spending some time there, si Apostle Paul departed and went from one place to the next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Anong ginagawa ni Pablo bilang lingkod ng Diyos? Pinapalakas niya ang loob. Pinapatibay niya ang puso ng mga believers sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang magandang halimbawa at paglilingkod sa kanila. Same thing here sa nangyayari sa Colossae. How Paul strengthened the believers in Colossae by instructing them, by giving them a warning sa kanyang sulat, sa panalangin para sa kanila. And so, ang Diyos ay gumagamit din ng kaparaanan ng mga tao to strengthen our hearts. Our pastors, andyan ang ating mga church leaders sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Andyan ang church, ang ating mga kapatid sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang buhay at paglilingkod, tayo ay na-encourage, tayo ay na-strengthen. Sana nga, maging ganito tayong pagpapala sa ating mga kapatid sa Panginoon. Na kung makasalamuha ka nila o makasama mo sila sa araw ng linggo, kumbaga nare-recharge ka spiritually. Napapalakas sila spiritually dahil sa encouragement mo, sa panalangin mo para sa kanila. Hindi yung parang na-drain, parang drain ka na nga tapos nakipag-fellowship ka pa sa mga kapatid mo, lalo kang na-drain. At hindi na-encourage dahil sa marahil hindi magandang pakikitungo nila sa iyo. Nawa maging means tayo ng spiritual strength para sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa ating pakikipag-usap sa kanila, sa ating pag-i-encourage sa kanila at panalangin. And so that's the prayer of Paul sa mga believers in Colossae. Ito ang purpose niya sa kanyang pagpapagal sa ministry at sa pananalangin that their hearts may be strengthened. Dahil naunawaan ni Pablo, if they have a strong heart, hindi sila madaling matangay ng false teachings. Hindi sila madaling madaya ng maling katuruan na lumalaganap sa kanilang panahon. If they have a strong heart, hindi sila madaling matangay to disobey God
Because a strong heart has a will to obey God and His words. At ito din ang panalangin ko sa aking sarili at para sa inyo mga kapatid, that you will have a strong heart. Tulad ng sinabi ni Paul, that you may no longer, so that you may be longer children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Isang matibay na puso na handang harapin at labanan ang mga kasinungalingan na naglalayo sa iyong devotion kay Christ. Isang matibay na puso na handang sumunod at magpasakop sa kanyang kalooban. And so nakita natin ang great struggle, great striving ni Pablo para sa kapakanan ng believers. He worked hard, put a great effort, and wrestled in prayer for the sake of the church. We have seen one of the aims bakit si Pablo nagpapagal sa ministry at sa pananalangin in order that their hearts, their inner person may be strengthened. And so ang hamon sa atin, by the help of God, strive in your labor and in prayer for the good of the church. Let me ask you again a question. Do you strive? Do you put effort and even sacrifices for the sake of Christ's bride, the church? Isa sa mga patunay na meron tayong pagmamahal para sa iglesia, na tinubos ni Jesus ng kanyang dugo, is that we love the church. At dahil mahal mo sila, you do everything you can. You strive para sa kanilang kabutihan, para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya using whatever gift na pinagkaloob sa iyo ng Diyos para sa kanilang itatatag. And most importantly, sa pamamagitan ng prayer, you strive in prayer, struggling in prayer on behalf of your brethren, just like Epaphras, that they may stand mature and fully assured in the will of God. And also, pray for your brethren. Ano ang pwede mong ipanalangin sa kanila, maging sa iyong sarili? Well, Paul gave us many, but sa ating text, sinabi niya, pray that their hearts may be strengthened. Pray that for your brethren. Pray that for your pastor. That they may have a strong heart to cope and stand against deception and in any trials or temptation of their lives. Dahil ikaw at ang iyong mga kapatid sa Panginoon, dahil nabubuhay pa tayo sa masamang takbo ng sanlibutan ito, humaharap tayo sa iba't ibang kalaban ng ating kaluluwa. Andyan ang temptations, andyan ang discouragement, andyan ang kasalanan, andyan ang diablo na sobrang busy para tayo ay dayain upang tayo ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Sama mo pa dito ang maling katuruan na lumalaganap sa ating panahon. Mga baluktot na pananaw na lumalaganap sa ating panahon. They need to be strengthened in our inner being to stand against this. At isa sa napakabisang paraan para matanggap nila ang kalakasang ito ay ang panalangin. Ask the giver of strength that He may grant you or the others na iyong pinapanalangin, that the strength in their inner being. Marahil meron kayong kilala ngayon, isang mananampalataya na merong panlalamig sa puso sa Panginoon at sa Kanyang salita, sa anumang kadahilanan. O marahil ikaw ngayon, marahil nandito ka,
Nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit ang puso mo ay merong panlalamig sa Panginoon. Ask the giver of strength, our Lord, the Holy Spirit, to strengthen your heart again. Sinabi sa ating hymns, di ba? Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Are you weak? Are you heavy laden? Cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. At para sa iyo mga kaibigan, kami bilang iglesia, bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, by the grace of God, we continue to strive for your sake. For the sake of your soul, patuloy kaming magpapagal na ipangaral ang salita ng Diyos sa inyo, ang magandang balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy kami ang iglesia na ito, magpapagal din sa panalangin para sa inyo na dumating ang panahon na pagtiwalaan nyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Because naunawaan namin, walang ibang paraan para kayo ay maligtas. Walang ibang paraan para mabago ang inyong pusong matigas na nababalot ng kasamaan, kundi sa pamamagitan ng mapakinggan nyo ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at manampalataya kayo sa Kanya, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay baguhin niya ang inyong pusong matigas, pusong nakakiling sa kasalanan. Mabago ito at magkaroon kayo ng pusong nagmamahal at nananampalataya kay Jesus. And so we plead to you again, my friends, lumapit ka kay Jesus. Pagtiwalaan mo si Jesus. Kaya niyang baguhin ang matigas mong puso. Kaya niyang baguhin ang buhay mo na nasasadlak sa kasalanan at gawin niya itong bagong nilalang kay Kristo Jesus. Siya ang tangi mong pag-asa para maligtas. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kapayapaan para sa puso mong nabibigatan dahil sa kasalanan. At ngayon ay tinatawagan ka ni Jesus, come. Come to me. Are you weary and heavy laden because of your sins? Come to me in faith. Magtiwala kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Kakaroon ng buhay na walang hanggan at magiging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po for the example of Apostle Paul sa kanyang struggling on behalf, for the sake of the church and for the cause of Christ. May we, Father, as a church, as a members of this church, imitate that kind of striving. Alam namin, Panginoon, dami kaming kahinaan. We stumble in many ways. Even our hearts ay may panahon na nalalamig sa inyo at sa gawain na ipinagkaloob niyo po sa amin. Give us the strength that we need, even as we face, Lord, so many false teachings and ideas na kinakaharap namin sa aming panahon. We pray, Lord, that we would have a strong heart, able to stand against this. So, Lord, thank you for reminding us through the life of Apostle Paul kung anong marapat naming maging disposition even sa aming paglilingkod sa inyo para sa iglesia.
Salamat po sa inyong mga salita. In Jesus' name. Amen.